taon na pagsisilbi ko sa House of Representatives, Mhm. merong mga batas na magaganda talaga. Opo. At minsan ay pinilit kong amyendahan, i-revise, sapagkat yung implementation merong konting problema. Opo. Pero sabi ko nga, hindi nagkaroon ng katuparan dahil napakarami namin kasi rito sa mababang kapulungan. Mhm. Yung dynamics talagang ibang-iba. Mahirap, oho. Kung ikaw ay nagmamadali at gusto mo talagang magkaroon ng katuparan ng ginagawa mo, Mm. hindi mangyayari sa lalong madaling panahon kasi yung proseso matagal. Sa Opo. dami. Magandang hapon. Magandang araw sa inyong lahat ha. Ito kung matatandaan ninyo, itong nangyari kahapon. Oo, yung mainit na salpukan diyan sa budget hearing ng OBP. Tanging si Congressman Rodante Marcoleta lamang ang tumayo doon at nakipagbakbakan. Tapos may backup siya si Congressman Ungab na sumusuporta doon sa budget ni BP Sara. Nakipagbalitaktakan siya doon sa mga congressman. Sinasabihan pa nga niya yung tungkol doon sa parliamentary courtesy. Ako sa totoo lang, ito ang dapat na senador. Kaya lang minsan kasi napagtutulungan din kasi ito dito sa mababang kapulungan dito sa Kamara Meron siyang mga gustong mga ipasang batas kaya lang hindi napapansin. Oo, 'di ba? Etong video na ito, panoorin natin itong video na ito. Itong video na ito noong 2022 pa ito na tatakbo dapat siya ng pagkasenador kaya lang nag-withdraw nga to, 'di ba? Nag-withdraw ito. Oo, eto mamaya panoorin natin itong mga video niya na dapat naman talaga karapat dapat naman talaga ito maging senador. Dahil sa mga gusto niyang mga panukalang batas, gusto niya mga maipasang batas o bilang isang senador kasi nga napagtutulungan siya dito sa Kongreso. Mm. Ito siya nga pala bago natin ipagpatuloy itong ating video, pakisundot naman yung like natin at saka pakisubscribe na rin. Oo, pakisubscribe na rin at click yung bell button para updated tayo sa mga video. Ito tuloy natin Namin. Oho. Inaakala ko na siguro kung makalipat ako sa kabila, Oo. na kung saan ay 24 lang kami. Oho. Ako'y naniniwala na sabi ko, baka yung pinag-iisip kong gawin lahat dito sa baba na hindi ko nagawa yung karamihan, Magagawa. baka doon maituloy Mas ko. mabilis. Oho. Oo. Alam mo, kapag gano'n ang sinasabi ko, at ikinukwento ko yung mga batas na magaganda sa panig ng edukasyon, sabi ko, bumagsak na yung kalidad ng ating public education. Pabagsak din kako yung output ng ating agriculture sector. At yung corruption, kailangan nating ituloy yung programa ni Pangulong Duterte. Baligtarin natin kako yung gawain ng Commission on Audit. yan sinabi niya ipagpapatuloy niya yung gawain ni Pangulo yung nasimula ni Pangulong Duterte yung ng korupsyon. Pagsawata ng korupsyon. Sabi niya babaliktarin niya yung Commission on Audit. Di ba ito nga Commission on Audit ngayon parang nagiging kasabwat na rin para lang naman di umano. Tuloy. Sapagkat talaga kako, ito ang gwardya kako ng salaping bayan. Alam mo, kapag sinasabi ko, nauunawaan nila Paano ka ako mangyayari ito kung hindi magkakaroon ng isang tao na gagawa ng mga bagay na ito? Kailangan lang pagtiyagaan natin, sabi kong ganon. Nakikinig sila at nauunawaan nila yung nais nating gawin. Kasi kako, ang corruption ay hindi masasawata ng ganun-ganun lang. Ang pinakamalaking mekanismo o makinarya na iaharap natin dito, yung Commission on Audit. Sa napakatagal na panahon, siguro nagbilang na tayo ng dekada rito, Nelson. Tama. Yun talagang gawain niya, hindi niya ginagawa. Kumbaga sa isang security guard. Ikukumpara natin sa isang security guard.
magdamag siyang natutulog. Mhm. Bakit ko nasabi yun? Paano yung kanilang pag-audit, ginagawa nila pagtapos na yung programa. Aha. Pagtapos na yung taon. Proyekto. Aha. Tapos na yung programa, yung proyekto, yung aktibidad. Tapos na rin yung taon. Aha. At higit sa lahat, tapos na rin yung pagnanakaw. O nanakawan na. O bago i-audit. Kaya ngayon, yung mga nagnakaw, syempre kakasabwatin na yung COA. Yun naman talaga madalas nangyayari, ha? Doon niya isusumite yung report niya. Mm-mm. Ang ibig sabihin nito, yung gwardiya Mm-mm. natulog magdamag. Mhm. Pagkatapos nung umaga, Tsaka chinek yung loob. chinek niya lahat yung loob ng kumpanya. Wala na yung mga Magmula sa pinakamalaking makinarya Oho. na may oras ng isang kumpanya Mm-mm. hanggang sa pinakamaliit na paakong bakya, nakasulat lahat ang mga ninakaw. Oho. Oho. Ipipresent niya ngayon sa management. Ang sabi ko, matutuwa kaya ka ako yung management do sa report mo kahit na gaano kaganda, kahit gaano ka-comprehensive yung report mo. Kung ang i-report mo na lamang ay yung bilang at dami ng ninakaw sa kumpanya. Pero kung i-report mo ay mga tao, Mr. President, Mr. Manager, ito po ang 4 na taong nahuli ko kagabi. Mm-mm. At marami pa po akong mahuhuli sapagkat binabantayan ko pong mabuti ang ating kumpanya. Hindi pa nananakaw, ha? Hindi pa nananakaw. Andun pa, oo. Hindi ka ba matutuwa? Matutuwa ka. Ito pong 4 na taong ito, nahuli ko po. Binubuksan po nila yung likuran ng bodega natin. Akala siguro nila, ako itutulog-tulog. Hindi po. Ang COA, dahil sa modality nila ngayon, isang gwardyang tulugin ito. Matutulog siyang magdamag, tsaka siya mag-uulat. Totoo naman Every year, ibibigay niya yung report. Lahat ng ahensya, ito po lahat ang nakulimbat. Lahat ng ahensya, ito po ang corruption. Ganito po. DepEd na DepEd lang. Billion. Every year ang kanilang inire-report. Meron ba nangyari? Oho. Walang nangyayari. Baligtarin natin yun. Yun ang ipinaliliwanag ko sa kanila. Ibig sabihin, hindi pa man nagagastos yung pera, inaudit na nila kung ito ba'y tama. Bago pa mangyari, Oho. bago pa mangyari o magkaroon ng anomalya, makikita mo na Kasi lahat naman ng ahensya natin, Nelson, alam mo naman ito Oo. Lalo na ikaw, analyst ka. Lahat ng agency, merong resident auditor. Ay, oo naman. May ombudsman pa nga minsan. Sasabihin mo ba na, paano nangyari? Paano nagsimula? Nandun ka. Oo. Kaya ang sinasabi ko, sa gayon, sa present modality ng kanilang trabaho, walang iniwan siya yan sa isang security guard na magdamag na natutulog at saka ka lang mag-uulat kinabukasan. Hindi yun ang trabaho ng COA. Ang trabaho ng COA, bantayan mo ang salaping bayan. Yun ang aking advocacy. Oho. Para lang ngayon ay talagang seryoso nating masawata. Maaring mahirap, maaring sa pag-uumpisa talagang katakot-takot na labanan yan. Opo. Pero naniniwala ako, mag-umpisa tayo sa tama at meron tayong magagawa. O yan, no? Ako sa totoo lang, gustong-gusto ko talaga to si Marcoleta, kaya nga lagi tayo nagre-react sa kanyang mga video. Kaya sana sa 2025, tumakbo ito na pagkasenador at susuportahan natin ito. Oo, susuportahan natin to. Kasi talagang, biruin mo, binangga niya yung House of Clocks kung saan nandoon siya. Pero wala siyang takot, matanggalan man siya ng pondo, o pag-initan man siya, hindi siya natatakot. Tinayuan niya, yung budget hearing kung saan hindi sumipot si BP Inday at ipinaliwanag niya sa mga bagitong congressman kung ano ang nararapat. O, di ba? O, yan lang muna ngayon sa araw na ito. Magandang hapon sa inyo, magandang araw. Mabuhay kayo, pagpalain nawa kayo ng ating Panginoong may kapal. Huwag niyo kalimutan mag-like at subscribe. Salamat po.